Magandang hapon sa inyo mga estudyante. Okay. So this will be, maybe not the last one, but this will be included on your examination. And our examination will be held on ano ba 'to? Tayo nga pala Pilipino. So ang inyong exam ay sa Thursday, sa Huwebes, okay? So konti lang 'to, isa lang 'to sa mga ano, sa mga kasama dun sa ano, sa inyong exam. Okay, simulan na natin para di na tayo magtagal pa. Okay, ang ating topic ngayon ay mga salita na may higit sa isang kahulugan. Ulitin ko, ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay mga salitang may mahigit sa isang kahulugan. So, hindi lang isa ang meaning niya. Marami siyang pwedeng maging meaning. Depende sa pagkakagamit sa kanya sa isang pangungusap. Ang ibang salita ay may mahigit sa isang kahulugan na nakabatay sa pagkagamit nito sa isang pangungusap. So, yung nga sabi ko sa inyo, nakadepende yung kanyang kahulugan sa kanyang pagkakagamit sa isang sentence o pagkakagamit ng isang salita depende sa pangyayari, depende dun sa pangungusap, o depende mismo dun sa taong gumagamit. Okay? Okay, o isang halimbawa nito. Sobrang basa ang sasakyan dahil malakas ang ulan kagabi. Iko, sobrang basa ang sasakyan dahil malakas ang ulan kagabi. So, dito, meron tayong word na basa. Yung basa, ano ba yung kahulugan niya? Siguro masasabi natin, basa. Ano yan? Halimbawa, nabasa yung damit. So, ano ba yung word na basa or basa? Yan. Oh, una, yung word na basa or basa ay puwedeng nangyayari dahil natapunan o nahulugan ng tubig. So yun nga, halimbawa, natapunan ako ng tubig, ako ay basa, okey? O puwedeng yung word na basa or basa ay pagbuklat at pag-unawa ng mga nasa loob ng isang libro o kuwento. So, ito naman yung basa. Nakuha niyo ba? Nakukuha niyo ba? So same same lang 'yan, same spelling, same word. Pero magkaiba ng kahulugan depende sa pagbasa mo. Ano yun, basa, 'di ba? Or basa. Depende sa pagkakabasa mo yoong yoong meaning niya. Dito tingin niyo ano yung kanyang meaning nung basa? Tingin mo yan ba ay pagbabasa ng libro? Hindi, 'di ba? So, yung kanyang kahulugan ay yung maaaring natapunan o nabasa ka ng tubig. Siguro umuulan nga kahapon, umulan daw kagabi kaya nabasa, natapunan ng tubig yung sasakyan. Ulitin ko 'no, yung word na basa marami siyang puwedeng maging kahulugan depende doon sa pagkakagamit sa kanya sa isang pangungusap. Pangalawang word, sobrang buhay or buhay ang mga estudyante noong pinoklama ang mga nanalo sa paligsahan. So ito ulit, puwedeng marami itong kahulugan depende sa pagkakabasa mo o sa pagkakagamit na dito sa pangungusap. Puwedeng siya ay maging buhay o puwedeng maging siya ay buhay. Sobrang buhay ang mga estudyante noong pinoklama, prinoklama ang mga nanalo sa paligsahan o puwede rin siyang ganito, sobrang buhay, gano'n ba 'yun? Ang mga estudyante noong prinoklama ang mga nanalo sa paligsahan. So marami siyang puwedeng maging meaning o puwedeng buhay ng isang organism, 'yun yung buhay, okey? Buhay. Sabihin, buhay ng isang organism o ng isang organismo. Halimbawa, buhay ng tao, buhay ng hayop, buhay ng halaman. O puwede rin yung word na buhay or buhay ay yung pakiramdam, yung nararamdaman ng isang tao na buhay, energetic, buhay na buhay. O kaya halimbawa, buhay na buhay si Mira ngayong hapon na ito, 'no, mga gano'n. So,
Yung word na buhay or buhay ay pwedeng meaning niya ay buhay ng isang tao, isang hayop o isang halaman, o pwede din naman yung nararamdaman mismo ng isang tao kung siya ay buhay na buhay. Okay? Pangatlong word, nahuli. So, nahuli si Mario sa nahuli si Mario sa pagbasa ng kanyang mga requirement para sa asignaturang matematika. So, meron ulit siyang pwedeng ibang kahulugan, nahuli or nahuli. Pareho ng word, pareho halos ng basa, pero magkaiba sila ng kahulugan. Ano yung kahulugan niya? Puwedeng kulang o wala sa oras, puwedeng ano siya, puwedeng na-late, 'yon. Na-late or nahuli or puwede ring nahuli, nakuha, nabisto, okey? So, ulitin ko 'no, puwede siyang nahuli, which is yung nakuha or nabisto, caught in the act, or puwedeng rin siyang nahuli or na-late, nakulangan sa oras, okey? Si Joseph ay may mahabang baba. So, mahaba yung baba or puwede rin siyang baba, mahaba yung baba niya, yung baba. O puwede siyang parte ng mukha. O ito, yung baba, meron ba akong baba? Meron pa rin akong baba, oh. Dalawa nga baba ko, ayan. Or puwede rin siyang pagbaba ng isang lugar o bumaba ka o sa baba. Puwede siyang parte ng isang lugar, yung baba, 'di ba? Nakukuha niyo ba ako? Nakukuha niyo ako? Number 5, ang mga sundalong sumusuong sa mga digmaan ay nagdadala ng ekstrang bala or puwedeng bala, bala. Okey, siguro yung word na bala parang parang hindi siya familiar sa inyo, pero yung bala tingin ko naman ay familiar sa inyo. Ano yung word na bala? Puwedeng siya yoong sa baril, bala ng baril, oh, 'di ba? Or sa English, ammunition. Or puwede rin siyang bala, yung balala, yung babala pala, yung babala. Or puwedeng pananakot o pagbabanta, yung banta, gano'n, okey? So, ulitin ko 'no, yung bala or bala ay puwedeng may ibang kahulugan. Puwede siyang yoong gamit sa mga baril, yung mga bala ng baril, or puwede yung bala, yoong pananakot o banta, okey? Okay, second to the last. Malaki ang kita ni Jacob dahil maayos ang kanyang performance sa kanyang pinagtatrabahuhan. So yung word nakita, ito medyo ano 'to, medyo confusing siya talaga. Kasi yung pagkakabasa niya, kita, doon mismo sa pagkakabasa na yon, meron na agad siyang ibang kahulugan. Okay? So nakadepende ito sa pagkakagamit doon sa sentence. Kasi bakit? Halos pareho ng pagkakabasa ito. Malaki ang kita ni Jacob. Okay, ulitin ko 'to ha. So dito sa word na ito, dito sa sentence na ito, ano yung meaning nitong kita na 'to? So yung meaning ng kita nito ay maaaring perang natanggap. Ito yung sahod niya, malaki yung sinahod niya, malaki yung kinita, yung kita niya, yung tubo. Okay? Pero puwede rin siyang yoong nakita nung mata, noong nahagilap nung mata, nakita. 'Di ba kita, "Oh, kita kita." Gano'n, parang gano'n. So, parehong-pareho ng pagkakabasa pero magkaiba yung kahulugan depende sa paggamit ng salitang kita sa isang pangungusap. So, ulitin ko 'no, puwedeng parehong-pareho ng pagkakabasa pero magiging magkaiba yoong kanyang kahulugan sa pagkakagamit sa isang pangungusap. Maliwanag? Last one, bumili ang aking ama ng gamit ng sasakyan. Bumili ang aking ama ng gamit sa sasakyan. So dito, yung word na gamit, pwede siyang gamit or gamit. Bumili ang aking ama ng gamit or gamit ng sasakyan. Ano yung pwedeng maging ibang kahulugan ng word na gamit?
puwedeng siya yoong word na gamit o nagamit na ng ibang tao. So, kumbaga second hand. So, 'yun puwedeng gamit, okey, yoong nagamit na. Or puwede rin siya yoong utility o yoong pagkakagamit, o ginamit, or ito yung gamit para, ah, para mag-computer. O halimbawa, cellphone ay gamit or ito yung ginagamit sa pagko-contact, 'di ba? Or puwedeng mismong bagay, ito ay isang gamit. Ang cellphone ay isang gamit, 'di ba? So, 'yun, isang salita pero ang dami niyang kahulugan, tama? So, tandaan natin puwedeng mag-iba ang kahulugan ng isang salita depende sa iyong pagkakabasa o pagkakagamit sa isang pangungusap. And that is our lesson for today. Ngayon, para sa inyong assignment o para sa inyong activity, tingnan ninyo ang inyong Google Classroom para doon kayo gumawa. Okay ba 'yan? So, that's it for today. Maraming salamat. See you again.